digital world, pagka-usapang PAC Silica. Ayan. Ano ba yung PAC Silica? Saan ba galing yung yung terminong yan? Sige nga. Andito po kasama natin sa studio ang President and CEO ng BCDA, Basis Conversion Development Authority, si Engineer pala, Engineer Joshua Bingkang. Engineer Jake, magandang morning. Magandang morning po. Magandang morning po sa inyo, Boss Jerry at Katunying. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Opo. Unahin natin, ano ba yung PAC Silica? Pangalan ba ng kumpanya yon o ano ho ba yun, sir? Yun po yung naisip na pangalan para samahan po ito ng mga bansa na para mapatatag yung supply chain. Ang ibig po kasi sabihin ng PAX, Latin po yun. Kahit ako po, di ko rin alam nung una ay peace, Peace or security po, para matatag. Yung silica, galing po sa silicon. Yes. Kasi yun po ay mahalagang component ng ating mga semiconductor o mga IT o electronics na gamit kagaya ng cellphone, laptop. So gamit po yan doon. So ang gusto po ng samahan na ito ay halimbawa po ng US, Japan, Korea, Netherlands na napaka-advanced na po nila sa mga technologies ay mapatatag yung mga supply ng mga component na ito. Itong chips po kasi na ito ay pinapaandar ng mga minerals kagaya ng nickel, kagaya ng marami tayo copper, niyan. mayaman ng Pilipinas. For the longest time po, nag-export po tayo ng ganitong mga minerals. Kaya lang po, in-export natin unprocessed. Kumbaga parang mga tipak-tipak na bato pa sila na sinasakay sa barko. So ngayon, sabi ng samahan na ito o Pilipinas, gusto mo ba na imbes na i-export mo to, sumali ka sa amin, mamumuhunan kami, i-process Diyan mo na gawin. Diyan mo na gawin sa Pilipinas. Okay. At yung mga ibang component ng chips, diyan na rin gagawin. Kasi totoo po, marami tayong semiconductor business na dito. Napakalaki ng ini-employ niyan sa Cavite, Laguna, yes. Calabar Zone, mga technoparks. Marami ho yata, mga Taiwan, tama ba? Multinationals po yan. Yung mga cameras, dyan ho ginagawa sa Laguna. Di ba na kwento nga sa iyo, kumbachero, yung Intel, Amcor, Anam, yan yung mga... Yung Amcor, nag-apply ho ako nung bagong graduate ako, muntik na akong matanggap doon Kala ayaw ng lola ko kasi Laguna Pampanga po ako Malayo. Malayo. So, in other words, meron ng mga existing. Meron ng existing. At mukhang yan ang isa sa mga, para number 1 export yata natin yan. Opo, lalampasan na ang mga OFW earnings natin. Pero yung mga yan ay binubuo lang dito Tama sa atin. po. Ang nangyari po, dumarating yung mga pyesa, dito po i-assemble at iti-test at i-export ulit. Yung mga existing companies na yan. Opo, so ganun lang po ang nangyayari. Okay. Pero yung in-import po natin na parts na yon, ang bahagi po nun galing din sa Pilipinas. Tingnan nyo na yun. Parang umikot lang Umikot lang. So ang nangyari po, in-import din natin, tapos export. So konti lang po yung nako-contribute natin. Sa bandang huli, bibili na tayo ng finished product kagaya ng cellphone. Pero ngayon, ang gusto natin sa production po ng mga silicon na to ay gagawin na hudyan. Ito ko ay mga clean tech industries at advanced industries. So, mapapataas po yung halaga ng ating mga minerals po nito. Kagaya po ng Indonesia, binan na niya yung pag-export ng mga raw minerals. Gusto niya doon na gagawin sa kanila. So, tumaas na rin yung halaga. So, tayo po, makakatulong to ngayon sa export earnings natin at mapapatatag din po yung ating piso. At katulad din po nito ay mag-hire po tayo ng maraming skilled workers. So, kasi isa rin po pinapangamba ay yung technology transfer. Yes. So marami po ditong i-hire ng mga engineers, IT, sigurado technicians. Mga gaano karami yung employment ang ma-generate niyan? Well, makikita po natin ang semiconductor industries po ay mahigit 350,000. Doon po sa PESA pa lang yon. Hindi ko pa ho alam yung sa Board of Investment. Pero close to po yan, a million po siguro yung mga nagtatrabaho sa mga semicon. So nakikita natin sa project po namin to ay mga 180,000 po ang aming nakikitang direct employment. Wala pa ho dyan
yung during construction Yes. ng mga facilities, o kaya yung mga pabahay, commercial na androon sa paligid, opisina. So, meron po itong multiplier effect. Naisip ko tuloy yung mga restaurants lang diyan katakot-takot ang employment niya sa mga services. Sigurado yan. Sa mga hotels, Hotel, sa mga apartment. Baka naman mga foreigners lang ang kukuning mga trabahador diyan at kasi anong kumpanya yan? Yan ba US company ang kausap ng Pilipinas diyan? Marami po. Hindi lang po. Ang nag-signify na po dito sa plano natin na ito na may tayo ay mahigit na 20 companies po to at marami dyan iba't iba. No? May US, may Taiwan, Korea, Japan. At isa rin po gusto ko pong linawin na binanggit po ni Kato Nying kanina. Ay sinabi na dambuhalang data center ito. Yes. Ayan. Teka muna. Bago nyo detalyihin yung data center na yan. Dahil yun din ang narinig ko Yun din ang narinig ng iba. Para lang maipaliwanag natin ng husto, maghahanap buhay muna kami, Mr. President. Para lang kung kailangan nyo ng hanap buhay dyan sa Paxilica, kailangan din namin ng hanap buhay. Magko-commercial lang po kami ng mga gano'ng kadami yan. Siguro bukas, makakabalik na tayo. Konti lang, sandali lang ito, paring Het, Sa 3 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Yung ating mga kababayan na nakikinig doon sa... Kasi siyempre kung sino nauna Kung una mo nabasa, hindi totoo yan, sinasabi na yan. Galit ka na kagad yan. So kung meron kayong tanong, pero yung tanong niya dapat tanong ng gustong makarinig ng sagot. Nung naghahanap talaga ng katotohanan. Doon tayo. Okay. Parang Het, take it away. Sa Clark. New Clark City. Ang laki, Opo, sobrang laki niyan. Pero data center niya, bang itatayo dyan, Sir Jake? Katunying, hindi po, ang Paxilica location na ito ay nakapaloob sa New Clark City. Sa katunayan, ang New Clark City ay more than 9,000 hectares. Opo. At ang na-identify na namin dyan, yung mga different na gamit. Merong pang industriya, may pang housing, merong pang commercial, at malaking bahagi niyan ay mga open space. Ang ating mga 5,000 hectares dyan, papanatilihin natin dyan na open space. Urban farming, magkakaroon tayo. Mga forest reserves, hindi natin gagalawin yan. So tama po ang tanong nyo kasi maraming misconception na ito ay data center. Malakas sa tubig, totoo yun, at kuryente. Pero hindi po. Hindi po ito a data center. Sabihin ko na rin po, nung una, meron po sanang gustong tumingin sa lugar na yan na hyperscaler data center. Ito, isa hutong $1 trillion company. Iilan lang naman sila. Ngayon, pinag-aralan niya yung lugar, mga 2 months. Pero umalis siya. Pinili niya ang Malaysia. Bakit? Bakit po? Wala tayong kuryente. Ayun. Wala tayong kuryente. Kasi sila mismo, kung alam nilang kulang, hindi sila pupunta. Diba? Kasi mamumuhunan yun. Mag-i-invest yan ng malaki. $2 billion sana ho yung i-invest nila. So, malalagay tayo sa investment map. So, ang punto ko ho, na kahit magmakaawa tayo sa mga companies na to na pumunta doon, kung walang kuryente, walang tubig, walang infrastructure, hindi sila pupunta. Dahil sila mismo ay malulugi. Di ho ba? So, doon na lang sila sa mga safe na lugar. Kagaya ng mga nakakalungkot man, yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia na napaka-advanced na sa mga ganito. So, ang gagawin muna natin ngayon sa pakikipag-usap sa mga to, kasi may mga request sila. Pwede bang gawan ninyo kami ng kuryenteng supply muna, ng tubig, na hindi rin pangamba dun sa mga existing na supply ng tubig at kuryente na para sa general population. Yes. So, yun ang gusto natin, patibayin muna yung ecosystem. Kaya ngayon inaaral namin paano ba kung matutuloy itong mga manufacturing hub na ito, saan manggagaling ang kuryente. Siyempre gusto nila yung mga yan, clean nga green, yun ang gusto nila. So, sila rin mismo mamumuhunan muna dyan. Sir, pasensya na. So, hindi data center. Kung hindi data center, ano itatayo doon? So, ito po yung mga manufacturing plant. Manufacturing plant, okay. Sa Clark po kasi ngayon, meron na ang mga malalaking company natin doon na multinational. Texas Instrument. Ayan, $1 billion din ang export niyan. Meron po doon yung subsidiary ng Samsung. So, alam ho natin yon. So, ganito pong mga
industries ang gusto nating dagdagan pa doon. Okay. Ngayon meron na tayong dalawa. So, dadagdagan pa natin yon at ilalagay pa natin sa higher chain nga ng production. Kasi yun nga po, ang sabi nyo kanina, na-assemble lang dito, tapos i-export. Pero mangyari dito na i-design, dito na ipoproduce yung mga bahay. So, mababawasan yung import reliance natin. Ang mangyayari pa ngayon, tataas yung halaga kasi export na natin at babayaran tayo sa pag-design, sa production. So ito po yung mga pakinabang. 1,600 po na area po na yan. Yung buong 1,600 ba tatayuan lahat ng mga planta yan? Hindi rin po, no? May master plan po tayo dyan. No? Nasabi ko po kanina, ang buong Nuclear City ay mga 40% lang i-develop. Ngayon, sa loob mismo ng 1,600, kailangan 40% din ay open space. So mga 600 hectares na 'yon. At sa bawat bawat planta na itatayo doon, sila rin kailangan mag-provide ng mga open space din, mag-provide ng kalsada. So mga ano lang po 'yan, mga neto diyan lang wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. At okay pa 'yon. Natingnan ko po 'yan sa Taiwan at saka sa US, yung Silicon Valley. Nung nililigawan nga sana namin yung isang data center na 'yon. Doon niya inamin na kulang kayo ng kuryente, hindi kami pupunta. Problema, pero yung Silicon Valley po, parang gubat. Parang gubat. Hindi mo makita yung company dahil napapalibutan siya ng mga puno, napapalibutan siya ng pati mga ilog at mga lawa. So, ganun din ang gusto natin. Para ka nasa open space, green community. So, hindi rin ito sisirain yung environment. Yun na nga ang pagtutol nung iba dyan. At yung mga nakatira doon, may mga napanood na kaming mga na-interview na sila raw madi-displace. Totoo nga ho ba, may mga kababayan, may mga katutubo ba tayong maapektuhan ng project na yan? Meron pong mga nakatira doon, no? Gusto ko rin po linawin kasi itong Nuclear City, itong 9,000 hectares po na to ay lalo na po yung developable area po natin. Yan ay public land, public property. No? Titled po sa gobyerno. Ibig sabihin lahat ng Pilipino pag-aari nila yon. No? Kayo po, ako, no? So meron po tayong stake doon sa area na yon. So nangyari po nung binigay po sa amin yan noong 1992 nung umalis ang mga Amerikano. So na-map na namin yan. At marami diyan, may mga area diyan na sinasaka. Ano po. Pero nung napatitulo na po yan sa public yan, so nagawa na po ng plano. Yung mga naunang development namin, ang ginawa namin ay actually kausap po namin yung governor noon, si Governor Yap po noon, yung mayor, yung congressman. Sila nagsabi na kung merong tatamaan dyan, kailangan bigyan nyo yung nararapat na compensation. Pangalawa, kung may bahay dyan, ay hanggat maaari, iusog nyo lang ng konti. So ang nangyari, kasi dito sa Manila po, kaya medyo mahirap ang mga relocation dahil dito ang trabaho nila, tapos dadalhin sa Rizal. So, parang liblib po yun, babalik sila. So doon po, ang gagawin namin ay uusog din sa baryo nila. So hindi sila mawawalay sa mga kapitbahay nila, sa kaklase ng anak nila, sa kumari nila. So andun pa rin sila. Mga gaano karami ho yung maapektuhan? Doon po sa initial na estimate namin doon sa area, meron po mga 80 po siguro na mga families po na nagsasaka. Ano po. At meron silang community doon. Yung community po na yon, naging malinaw na rin kay Mayor na hindi namin sila gagalawin doon. No? Bagaman yon ay nasa ilalim ng Nuclear City, pero doon na sila. Sa katunayan, may ginagawa po kasi tayong malaking project doon, yung Virology Institute of the Philippines, na mag-aaral ng mga virus para maiwasan ng sakit na pandemic sa future. So gumawa kami ng kalsada papunta doon. So nung unang gumawa ng design, itong mga consultant natin na from Japan and Singapore, tatamaan yung community na yon. Ang ginawa namin, sabi ko sa mga engineers namin, iusog nyo. Iusog nyo. So, ano po namin, na save namin yung community. Of course, nung ginawa namin yung kalsada, may tatamaang farmland o may tatamaang lupa. Pero yun po ay binigyan namin ng financial assistance o compensation na kapalit ng mawawalang income niya sa loob ng maraming tahon. Ganun. Hindi ko na masabing tahon kasi kapampangan ako. Habi. Alam mo, habi. Maraming taon. So ang mangyari po nito ay
Hindi po sila yung fear nila na mawawalan sila ng opportunity ay hindi po. In fact, yung pong mga androon ay binigyan pa ho namin sila ng panibagong area na pwede nilang sakahan. At binigyan pa ho namin sila ng initial na pondo para maturuan sila ng mas modern na Ayun po agriculture. mga nagpapa-interview, taga doon ba talaga? Diningnan ko po yung mga video, no, yung isa doon na medyo sabi niya tatapon daw sa bundok para daw silang unggoy. Sabi ko, tinignan ko, hindi naman sa amin to eh. Sa labas yan eh. Sabi ko, bakit sumasakay? No? Sa Bamban siya. So, hindi rin sa amin yan. Tapos yung mga iba, tinignan ko yung mga placards nila, hindi naman BCD o PAC Silica. Doon sa may military base naman ang kanilang concern. But of course, naghalo-halo na. Kasi gusto nilang dagdagan yung mga issues dito sa ating proyekto na to. Yan ho bang, kahit hindi na totoo po yung iba. ano ho ba status ng project na yan? Yung PAC Silica, done deal na ba yan? May agreement na ba dyan? Wala pa ho. Ano ba yan? Ano sa ngayon yan? Status? Plano Wala pa lang? Plano pa lang ho yan. So nasa negotiation stage. Kasi ito ay isang regular na business agreement. Kasi mayroon na ho doon na mga investors sa Clark na naggagawa ng mga baterya para sa electric car. So marami na pong mga factories din po doon, no, kaya nga natutuwa po yung mga doon dahil na-employ din sila. Mga taga doon mismo, priority sila. So ngayon po, nagnenegosasyon pa lang ho kami ngayon kung yung ibibigay naming lugar ay kaayon ng gusto nila, akma ba doon sa kanilang requirements. Kanya nga po, ang gagawin pa nila dito mag-due diligence pala, ititest nila yung lupa, ititest nila yung stability ng ground. So, ang mangyari po ngayon, palitan pa lang kami ng mga draft agreement, no? Okay. So sabi namin, ito ang condition namin. Kailangan merong technology transfer. Kailangan ang mga requirements dito, susunod kayo sa compliance ng Philippine laws, saka sa mga design standards and guidelines. In fairness naman, nag-a-agree naman sila. Pero syempre, wala pa talaga yung definite na agreement. No? Nasa negotiation stage pa lang. So kailan po magkakaroon ng pag-umpisa ng paghukay ng poste para sa poste? Ang syempre gusto po natin dahil napakaganda ng project na to, at dagdag ko lang po, no, maganda na lumalabas itong mga concern na to. Yes. Dahil i-address natin yan, ina-assure natin na i-address na. Kagaya po nung ginawa namin ng BGC, ginawa namin ng Subic Clark Expressway, may mga pangamba o fear, pero na-address at ngayon pinapakinabangan na ng bansa. So kung magtutuloy-tuloy po itong usapan na ito, siguro po sana kung sa taon na ito ay magkaroon po ng initial na agreement, and then next year po panahon po 'yon ng tinatawag naming planning. Doon po papasok lahat ng mga iba pang tanong. Tama ba na ilagay ito na hindi makakapinsala sa environment? So at yung pong plano na 'yon ay dadaan sa approval ng maraming ahensya. Unang-una rin yung DNR. Yes. No, kailangan kukuha kami ng ECC. No? DNR. Kasi kung ayaw rin kami bigyan ng ECC, hindi rin matutuloy yung project. Okay. Pero kung lahat po matutuloy yan by end of next year or early 2028, magsisimula na po tayong groundbreaking. Groundbreaking na. Teka po muna, yung very specific concern na nasagot nyo yung sa 80 families na yon, meron palang ginagawa na kayo doon. Doon po sa usapan tubig, ano karaming tubig ba talaga kailangan dyan kapag ka nandidiyan na yung mga planta at saan nyo kukunin yung tubig without affecting yung requirement ng tubig ng ating mga kababayan, both sa agriculture at saka po sa inumin? Ang kagandahan nga po na nakapaloob tayo dito sa PAC Silica Coalition na ito, maraming bansa dito may eksperto sa tubig. Po. Kagaya po ng sinasabi ko, meron na pong proposal na ina-evaluate namin ngayon na yung surface water harvesting. Ngayon po, tag-ulan. So maraming tubig po ang bumubuhos ngayon sa lugar natin, lalo na po doon. So mangyari po, imbes na tuloy-tuloy itong aagos babalik sa dagat, magkakaroon po tayo ng impounding dam. So iipunin doon. In fact, kami rin din po doon ay gagawa ng isang malaking lake. Parang Central Park Lake sa New York, no? Na magsisilbi siyang parang reservoir. So pwedeng imbakan din yan. So isa po yun. Pangalawa, itong mga industries naman na ito ay gagamit ng mga recycling. No? Hindi naman to talaga na
gagamitin nila and then tatapon lahat. So i-recycle lang nila yan. Pangatlo, meron na rin hong proposal ngayon na desalination. Kaya ang kagandahan ho nito ay kausap din namin ng ibang ahensya kagaya ng Subic, SBMA, na pwedeng magtayo ng desalination plant. Ang lapit lang naman ng ng Subic sa Malapit Clark. ba yun? Layo. Parang malayo 70 kilometers po. Kasi nakakita na po ako ng ganitong planta sa Saudi. Daan-daang kilometro ang binabiyahe ng tubig. na tubig mula Galing sa sa dagat. desierto o ipapump sa Riyadh, Okay. sa city. So kaya po nasabing malapit lang kumpara sa mga So, kumpara sa iba. project nila. Kasi wala pa ho tayong ganito Saka dito. may SCTEX naman eh. Tama. Alam niyo po, tama yun. Kasi pinag-aralan na nila ang BCDA. Sabi nila, meron kayong SCTEX. So, walang problema sa right of way. Itatalon lang dun no? Wala masyadong So, ito po, ipapump lang nila yung tubig. Hindi naman po siguro maubos yung tubig dagat. So, pabalik-balik Mr. lang. President, yung mga nakikinig sa atin na hindi na maalam sa technology, ba't ba kailangan ng maraming tubig itong mga planta na to? Hindi, kagaya po ng mga regular industries natin po, kailangan talaga yung tubig para malinis po yung mga produkto nila. Yan po. So, pero not necessarily in the level po ng mga data center. Kaya nga po. Kasi meron na po tayo sa Laguna ng mga ganito. So, tama lang naman po yung requirement under commercial practice. Mangangailangan sila ng tubig pero hindi naman ganun kalaki kumpara sa data Apo. center. Pero ang kuryente, Kuryente. isa pa, kuryente. Apo. Tubig, nabanggit na ninyo yung tubig. Ang kuryente, kung ganyang kalalaking mga pabrika ho yan na tatayo dyan, kakapusin ng kuryente yan. Hindi ba sila magdadala ng, ano tawag doon, yung Portable. modular nuclear plant? Wala pa ho yun, pero maganda rin ho sanang tingnan ho yun. So, Pero allowed na sa atin yun, di ba? wala pa ho tayong regulations sa batas paggamit mo, po kailangan ng batas nuclear. mo. Oo. So, yung kuryente, nung una po silang pumunta dito, ang talagang tinanong nila sa akin, kuryente. Sabi niya, kung wala kayong kuryente, hindi pupunta. So, ibig sabihin, hindi natin aagawin yung nasa grid natin. No? Sila rin ayaw nila yung manggagaling sa grid. No? Tsaka kulang eh. Oo, Kulang yun. kulang na. So, ngayon, gusto nila magkaroon sila ng sariling supply ng kuryente. Ang tinatawag namin doon, embedded power plant. Ang gusto nila, green din. So, inaaral na natin ngayon. Kaya nga po napakahalaga na andyan yung aming kapartner na Subic dahil nasa tabing dagat siya. Pwede tayong magtayo ng mga planta ron, na LNG plant, tapos, or pwede rin sa Clark, pero gamit ulit po ang SCTEX, itutubo lang yung gas at doon na ipoproduce. So, marami pong technology ngayon na malinis at sustainable. So, magkakaroon po sila ng dedicated power supply. Yun, hindi aagawan yung general population. At para sa kanila rin yun. Baka makahingi pa tayo doon. Hindi ko lang kung magsishare sila. Pero sigurado mas mura yun kasi wala nang transmission line, wala nang distribution line, mas mura yun at malinis ho yun. So, yun po yung minamatch namin ngayon. Kasi kung pupunta sila in 2 to 3 years, kailangan, before that, meron ng kuryente para sa kanila. Kasi kung wala, hindi rin naman nila itutuloy ito. Waste management, laging problema yan ng mga bansa na may mga data centers. So, actually, ngayon pa nga lang po, halimbawa po sa wastewater, sa master plan namin, kailangan meron kami multiple layers o paglinis ng wastewater, yung industrial wastewater. Sa loob pa lang ng planta, kailangan linisin na nila yon, kundi mape-penalty sila, and then pupunta sa centralized STP, yung sewage treatment plant namin na nakatayo na ngayon sa loob ng NCC, ititreat ulit bago ibalik sa ilog. No? So malinis na ho yun. In fact, parang sabi na iba, pwede nang inumin. Pero alam mo, dahil galing sa waste, ayaw natin. Pero ang point ho doon, magiging responsible ho tayo, responsable sa pagtatapon nitong mga ganitong waste. So meron na po silang solusyon din sa mga ganyang issue. At tayo rin po, sa master plan natin, meron na tayo kung paano sa pag-handle nitong mga industrial waste. Sovereignty issue, dapat sagutin nyo rin yun. Yun nga po yung unang-unang tanong nung nagpunta sila sa atin. Actually, talikuran nga kami nung undersecretary ng State Department nung tinanong yan Siya sabi niya mag-uusap pa lang. Pero ako diretso sinabi ko na no. Sabi ko walang immunity under Philippine laws ito. Di ho ba? Yan na yung criminal or civil law. So under Philippines. At nakakatuwa naman ho
nung nagpa-interview yung namumuno nito sa State Department last week, ang sabi niya, dalawang bagay, sabi niya, ang kinakarantin niya. Yung sovereignty will reside in the host country. So, mananatili yan sa kanila. Ang gusto lang nila is predictability and certainty ng kontrata. Ayaw nila pag pumunta sila dito and then later on Pag nagpalit ng administrasyon. Papalit. So, yun lang ang gusto nilang matiyak kasi mahabang panahon din itong paggawa at Malaking investment. Malaking investment po. So yun lang ang gusto nilang matiyak ngayon na ang project na ito ay it will transcend several decades administrations or what. Dahil Baka kasi private enterprise po kasi baka ang mga dumating to. yung panahon na mag-uusap tayo pag matatanda na tayo. Yan yung totga the one that got away. Opo. Baka dumating yung dahil nga sa sobrang pagkontra ng iba. Saan ba bakit parang may concerted effort? Kasi marami tayo sa mga kabayan hindi naman naiintindihan yan. Pero pag tingin mo social media, grabe. Talagang consistent at aggressive yung campaign against it. Saan ba galing yan? Ba't niyo ako tinitig? Nakatitig lang si... Tinitingnan ko yung mata mo Lumiit yung mata ko. Maliit yung mata. Hindi. Kami po naman, siguro po, lahat naman ng concern na to ay valid. Yes. So, pakikinggan natin yan. So, i-consider natin yan. Kanya nga po nung una, ang sabi ay mga sovereignty issue na address na ho natin yan. Pangalawa, yung environment. Titiyakin natin na ma-address natin tubig, kuryente, at ngayon yung mga social issues. So sa Martes, kakausapin namin ni Mayor Butz Rodriguez ang mismong mga maaari maapektuhan na huwag silang mag-alala. So siguro po after nito, hindi ko alam kung ano pang susunod nilang issue, no? Pero hindi po tayo titigil sa pag-address. Yan naman po ang abilin din ng national government sa amin na make sure na i-address nyo lahat ng concern nila. Dahil sila mismo nakikita nila yung benepisyo nito sa ating bansa. In fact, hindi na ho bago 'to. We're trying to catch up na lang. Kasi for the longest time, kaya tayo napag-iiwanan nilalampas-lampasan lang tayo, no? So ngayon merong isang gustong tumingin sa atin na gusto nyo ba na making bahagi nitong future industries na to on semicon. Siyempre, gusto nating pag-aralan at tingnan kung maganda, welcome natin yan. Ito palang Pilipinas, parang si Alex Ayala, no? Dati titingin-tingin lang tayo sa mga Czech, mga Amerikana, mga Australian sa world stage ng tennis. Ngayon biglang Alex Ayala ang pinag-uusapan. Humabol lang tayo pero ang tindi ng pagkahabol natin. Yes, yung kanyang pag-angat. No? So ito rin ang gusto rin natin ngayon, itong proyekto na ito. At ito naman ho ay bahagi rin ito ng mas malaking project ng government, yung tinatawag nating Luzon Economic Corridor. Ang gusto rin nila dito, bago ito mangyari, palawakin natin yung airport kasi yung Clark Airport kasi diyan ilalapag o mag-take off yung mga produkto. Gusto nila palakihin natin ng Subic at yung cargo rail. So, kailangan merong component ito bago ito mangyari rin. Ayun. Okay. Mr. President, palagay ko naman naipaliwanag na ng lahat ng issues, lahat ng concern. At sigurado may bubukol pa dyan. Marami pang mga tanong dyan. Na tama namang sagutin. Tamang sagutin at dapat ipaliwanag din sa taong bayan. Marami pa ho kaming kami naman ay maghahanap buhay ulit. Pero kayo'y pawawalan na namin dahil alam namin kayo'y busy. Marami din gustong magtanong sa kanila. Sir Jake, salamat po. Maraming salamat, Boss Jerry Catonying. Napakasarap po na inimbitahin nyo kami at naka-share po ng aming mga updates sa project. At saka marami pang, actually, ang BCDA, ang daming ginagawa. Pangalawang beses na kayong nagpunta dito sa studio. Thank you. Salamat po. Salamat po. Sa ulitin. Si Engineer, Mr. President and CEO BCDA, Joshua Bingkang. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH.